Ang maringgal na Diyos na si Varuna ay ang tagapamahala ng karagatan at tagapagbantay ng mga batas ng sansinukob sa mga Veda ng Hinduismo. Higit pa siya sa isang Diyos ng tubig. Siya ang tagapangalaga ng pangkalahatang kaayusan na nagpapanatili ng balanse ng sansinukob, nakilala bilang Erta. Sa pamamagitan ng kanyang matang, laging nagmamasid, binabantayan niya ang lahat ng nilalang, tinitiyak na umiiral ang katarungan at nirerespeto ang mga batas ng moralidad. Ang kanyang kapangyarihan ay kinatatakutan at iginagalang, at ang kanyang presensya ay hindi lamang nararamdaman sa kailaliman ng dagat, kundi pati na rin sa lahat ng aspeto ng pag-iral. Bilang Diyos ng tubig, may mahalagang papel si Varuna sa Hinduismo. Sumasalamin sa kawalang hanggan at lalim ng karagatan, pati na rin sa kadalisayan at pag-agos ng mga ilog at bukal. Itinuturing siyang tagapamahala ng tubig, isang sinaunang puwersa na kumokontrol at nagpapanatili ng lahat ng buhay. Sa mga sinaunang kasulatan ng Veda, inilalarawan si Varuna bilang Panginoon ng dagat at tagapangalaga ng tubig sa langit at lupa. Ang tubig na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan ay itinuturing na pinagmumula ng buhay at paglilinis, na mahalaga para sa pisikal at espiritual na kaligtasan. Madalas na inilalarawan si Varuna na nakasakay sa isang makara, isang nilalang sa mitolohiya na may katawan ng isda at ulo ng elepante, na sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan sa tubig. Ang kanyang sagradong sinasakyan ay nagpapatibay sa kanyang awtoridad sa mga elementong tubig at sa kanyang papel bilang tagapangalaga ng mga anyong tubig. Si Varuna ay tinatawag sa mga relihiyosong ritual na may kaugnayan sa paglilinis gamit ang tubig, isang banal na sangkap na sa ilalim ng kanyang proteksyon ay ginagamit upang linisin ang mga kasalanan at karumihan. Bukod pa rito, sinasamba rin si Varuna dahil sa kanyang kakayahang impluwensyahan ang ulan, isang kakayahang direktang nag-uugnay sa kanya sa kasaganaan ng lupa. Ang ulan bilang pagpapala mula kay Varuna ay nagpapalago ng mga pananim at nagbibigay ng kabutihan sa mga pamayanan. Sa mga pista at seremonyang inilaan para kay Varuna, may mga panalangin upang hilingin ang kanyang pagpapala sa tubig. Tinitiyak na ito ay dumadaloy ng malinis at sagana, nagdadala ng buhay at kasaganaan. Hindi lamang siya ang naghahari sa tubig, kundi siya rin ang nagpoprotekta at nagpapabanal dito. Pinapanatili ang mahalagang siklo na nagpapakain sa mundo. Si Varuna rin ang tagapagbantay ng Erta, ang banal na kaayusang nagpapatakbo sa sansinukob at nagpapanatili ng balanse ng lahat ng puwersa. Ang konsepto ng Erta ay isang pangunahing elemento sa pananaw ng Veda na kumakatawan sa katotohanan at katarungang sumusuporta sa sansinukob. Bilang kataas-taasang tagapamahala ng Erta, pinangangasiwaan ni Varuna ang pagsunod sa lahat ng likas at moral na batas, pinapanatili ang pagkakaisa na nagpapahintulot sa mundo na umiral. Bilang tagapagdala ng pangkalahatang kaayusan, patuloy na binabantayan ni Varuna ang pag-uugali ng mga tao at iba pang nilalang. Inilalarawan sa mga tekstong Vedic si Varuna bilang ang may 1,000 mata, isang sagisag ng kanyang pagiging makapangyarihang tagamasid at kakayahang makita ang lahat ng nangyayari sa pisikal at espiritual na mundo. Walang anumang kilos, iniisip o salitang nakaliligtas sa kanyang tingin. Kaya naman sinisiguro niya na ang Rita ay nirerespeto at sinusunod. Si Varuna rin ay isang mahalagang Diyos ng katarungan. Sa mitolohiyang Hindu, siya ay kinikilala bilang ang pinakahuling tagapamagitan na nagpaparusa sa mga lumalabag sa moral at espiritual na batas. Ang kanyang katarungan ay matibay at walang kinikilingan, hindi siya pumapanig kaninuman, at mabigat ang kanyang kamay sa sinumang magtatangkang hamunin ang kosmikong kaayusan. Sa mga Vedic na kasulatan, madalas na humihingi ng kapatawaran kay Varuna ang mga tao para sa kanilang mga pagkakamali, sapagkat kinikilala nila ang kanyang awtoridad na magpataw ng mabibigat na parusa upang maibalik ang moral na balance. Ang kasalanan na tinatawag na papa sa Sanskrit ay itinuturing sa Vedic na pananaw bilang isang kawalan ng balanse.
o isang kilos na lumalabag sa Erta. Naniniwala ang mga sinaunang Hindu na ang paggawa ng kasalanan ay hindi lamang paglayo sa matuwid na landas, kundi isang paglabag din sa balanse ng sansinukob na nagdadala ng galit ni Varuna. Ipinapakita ng paniniwalang ito ang kahalagahan ng pamumuhay ng may moralidad, alinsunod sa mga batas ng sansinukob, upang maiwasan ang kaguluhan sa personal at kosmikong antas. Bilang tagapagtaguyod ng katarungan, kinatatakutan si Varuna dahil sa kanyang kakayahang magpataw ng mabibigat na parusa sa mga makasalanan. Ang mga parusang ito ay maaaring lumitaw sa iba't ibang anyo, mula sa personal na pagdurusa hanggang sa malulubhang sakit, at itinuturing itong mga tanda ng pagkadismaya ng Diyos. Gayunpaman, si Varuna ay kinikilala rin bilang isang maawain na Diyos na nagbibigay sa mga makasalanan ng pagkakataong magbayad sala at magtamo ng kaligtasan. Isinasagawa ng mga sinaunang Hindu ang isang espesyal na ritual na tinatawag na Prayashchitta upang humingi ng kapatawaran kay Varuna at linisin ang kanilang sarili mula sa mga kasalanan. Kasama sa mga ritual na ito ang panalangin, paghahandog, at paglilinis gamit ang tubig, isang banal na sangkap na nasa ilalim ng proteksyon ni Varuna. Bilang isang sagisag ng kadalisayan at panibagong buhay, ang tubig ay isang paraan ng paglilinis ng moral at espiritual na dungis na nagbabalik sa balanse ng kaluluwa. Sa sansinukob, ang paghiling ng kapatawaran kay Varuna ay sumasalamin sa paniniwala na ang pagtanggap sa sariling pagkakamali at ang pakikipagkasundo sa tagapangalaga ng Arta ay magbibigay daan upang muling mapabilang sa kosmikong kaayusan at maiwasan ang mga darating na trahedya. Si Varuna ay isang mahalagang elemento sa konsepto ng kasalanan at pagbabayad sala sa Hinduismo, na sumasalamin sa banal na katarungan at pagkakataon ng pagtubos. Ang kanyang kaugnayan sa kasalanan ay nagbibigay diin sa pangangailangang mamuhay ng alinsunod sa batas ng sansinukob, habang ang kanyang kahandaang magpatawad ay nagpapakita na kahit sa harap ng pagkakasala, laging may paraan upang maibalik ang balanse at kaayusan. Sa mga sinaunang tekstong Vedic, si Varuna ay isa sa pinakamakapangyarihan at pinakapinupuri ng mga Diyos. Gayunpaman, sa pag-usbong ng mga puranik na kasulatan na isinulat makalipas ang panahon ng Veda, nagbago ng malaki ang kanyang posisyon. Ang Purana, isang malawak na koleksyon ng mga relihiyosong alamat at kwento na naging mahalagang bahagi ng mas bagong tradisyong Hindu, ay unti-unting nagtakda ng bagong papel para kay Varuna sa loob ng Hindu pantheon. Bagaman pinanatili niya ang kanyang kapangyarihan sa tubig, ang kanyang kahalagahan ay humina kumpara sa ibang mga Diyos tulad ni Vishnu, Shiva at Brahma, na naging mas sentral sa mga ritual ng debosyon at mitolohikal na salaysay. Noong unang panahon, si Varuna ay isa sa pinakamahalagang Diyos sa mga Veda. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanyang papel ay naging mas tiyak at limitado bilang Diyos ng karagatan at tubig. Gayunpaman, nanatili siyang kaugnay ng katarungan at kaayusan. Ang kanyang papel bilang tagapagtaguyod ng Erta ay unti-unting napunta sa iba pang mga Diyos, lalo na kay Vishnu, na kinilala bilang tagapangalaga ng sansinukob. Ang pagbabagong ito ay sumasalamin sa pagbabago ng mga relihiyoso at panlipunang prioridad ng Hinduismo sa paglipas ng panahon. Habang ang mga Veda ay nakatuon sa kosmikong kaayusan at pandaigdigang moralidad, mas binigyang diin naman ng mga Purana ang mga kwento ng debosyon, kaligtasan, at ang personal na kapangyarihan ng mga dakilang Diyos tulad nina Vishnu at Shiva. Dahil dito, bagamat hindi na siya ang sentrong Diyos, nananatili si Varuna bilang isang mahalagang Diyos na sumasagisag sa kontrol sa kalikasan, katarungan, at paglilinis. Madalas siyang tinatawag sa mga ritual na may kaugnayan sa tubig at sa pangangalaga ng moral na batas. Ang muling pagpapakahulugan kay Varuna sa mga puranik na kasulatan ay nagpapakita kung paano kayang umangkop ng Hinduismo at patuloy na umuunlad ang mga paniniwala at Diyos nito ayon sa nagbabagong pangangailangang espiritual at kultural ng lipunan. Hanggang sa kasalukuyan, si Varuna ay nananatiling isang iginagalang na Diyos
sa Hinduismo. Sa maraming bahagi ng India, lalo na sa mga baybayin at mga pamayanang malapit sa mga ilog, siya ay sinasamba pa rin bilang tagapangalaga ng mga mangingisda at magsasaka, mga taong direktang umaasa sa tubig para sa kanilang kabuhayan. Si Varuna ay pinararangalan sa iba't ibang pagdiriwang ng Hinduismo, lalo na sa mga kapistahang may kaugnayan sa tubig, tulad ng monsoon festivals o mga ritual ng paglilinis sa mga sagradong ilog, upang basbasan ang tubig at matiyak ang kadalisayan at kasaganaan nito. Isa sa mga pinakamahalagang halimbawa nito ay ang Varuna Yajna Festival, kung saan ang mga panalangin at alay ay inihahandog upang magkaroon ng saganang ulan at kasaganaan sa agrikultura. Bukod pa rito, sa ilang templo ni Varuna, isinasagawa ng mga deboto ang mga partikular na ritual upang humiling ng proteksyon laban sa mga sakunang dulot ng tubig, tulad ng pagbaha at bagyo, na muling nagpapatibay sa kanyang kahalagahan bilang Diyos na may kapangyarihang kontrolin ang mga elemento ng kalikasan. Sa kasalukuyan, si Varuna ay kinikilala rin bilang isang sagisag ng banal na katarungan at moralidad na nagpapaalala sa mga mananampalataya sa kahalagahan ng pananatili sa pagkakaisa sa batas ng sansinukob at pagpapanatili ng integridad sa moralidad. Ang kanyang impluwensya ay nananatili sa pangkalahatang kultura at mga relihiyosong gawain, kung saan siya ay iginagalang bilang isang puwersang patuloy na nagpapanatili ng balanse sa pagitan ng tao at kalikasan. Si Varuna ay patuloy na kinikilala bilang isang dakilang Diyos, hindi lamang bilang Panginoon ng tubig, kundi bilang tagapangalaga ng katarungan. Bagamat nagbago ang paraan ng kanyang pagsamba sa makabagong panahon, ipinapakita pa rin ng kanyang kulto ang malalim na ugnayan ng Hinduismo sa mga puwersa ng kalikasan at sa pandaigdigang batas ng pag-iral.